Good morning, ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nagagalit ang langit? Siguro dahil sa resulta ng eleksyon. Let's be frank, ka-coffee. Lumabas na po, actually, partial and unofficial ito. Actually, 69% pa lang po ito ng voter turnout. Ibig sabihin, hindi pa po 100%. Again, 69% pa lang po yan at posible pang magbago yung resulta. At kapansin-pansin natin na nangunguna si Senator Bongo. Pasok din sila Bato, pasok din si Marcoleta, yung mga pambato ng PDP laban. Ang masaklap, pinapalabas sila na may dayaan. Oy, nahuhuli kayo. Di ba? Bago pa man lumabas yung resulta, yung kanilang narrative, may dayaan na nagaganap. Siyempre, pinagbibintangan nila yung administrasyon dyan sa dayaan na yan. Kumbaga, pinaprime na nila yung tao na may dayaan. Kasi, hindi pa nila nakikita yung resulta. Ngayon na nakikita na nila yung resulta, na nangunguna, actually, majority ay pasok itong PDP at ang mga pink, ka-coffee, yung pink votes. Mamaya pag-usapan din natin yan as compared doon sa mga pambato ng alyansa. Contrary doon sa lumalabas sa survey. Kasi kung titingnan mo yung mga previous surveys, marami ka-coffee. Actually, 8 or 9 ay mula sa alyansa. Pero sa survey, sa actual partial and unofficial results, ay hindi nagsisilabas yung mga pangalan na yan. So sinasabi nyo may dayaan bago lumabas yung resulta. Now meron ng resulta. Ano yan? May dayaan pa rin? O panindigan ninyo yung statement ninyo na may dayaan. Amy Marcos, pasok ka dyan sa Magic 12. Partial and unofficial result, 69% ng voter turnout. May dayaan, sabi mo kanina. O ibig sabihin pala yung resulta na to hindi credible dahil sabi nyo may dayaan or magbabago na kayo ng narrative. Doon tayo sa totoo lang. Huwag tayo sa fake. Ako, ang decision ko dyan, ka-coffee, kahit na hindi lumusot yung alyansa, we have to respect the decision ng eleksyon. Demokrasya ito. Kung ano yung resulta, yan po yung binoto ng taong bayan. Kahit sabihin na ninyo, bobo yung taong bayan, wala tayong magagawa. Parte yan ng demokrasya. Kahit gaano ka katalino, isang boto pa lang yan. Isang boto lang ang katapat mo. Kahit gaano ka kayaman, isang boto lang ang katapat mo. Kahit anong trabaho mo, engineer ka, construction worker ka, teacher ka, o balot vendor ka, isa lang ang boto nyo. Pantay-pantay kayo. Yan ang kagandahan ng eleksyon, demokrasya. Kung tingin niyo sa mga bumoto, BOBO, you have to respect the results of the elections. Diba? Sige, tingnan natin, ka-coffee, yung resulta. Partial and unofficial ito. Dahil yung official, ka-coffee, medyo matagal-tagal pa po yan. Mga 5 araw pa po yan bago lumabas. So, tingnan natin. Dito tayo sa pinaka-recent, no? Kasi meron na 69% voter turnout yan. Antabay kayo dito, ka-coffee. Mukhang hindi tayo matutulog ngayon, Mukhang magbabantay tayo ng, ng eleksyon, Itong partial and unofficial, ang take ko naman kasi dito, ka-coffee, kung sino na yung nando doon, aangat naman lahat yan Labanan na lang ito ng 12 spot, 13 spot. Siguro worst case scenario na magkakaroon ng pagbabago sa 11 spot. Diba? Kasi, syempre, let's say 69% yung voter turnout. So, meron pang natitira na 31%. Doon sa remaining 31%, hindi mo naman pwedeng sabihin na 0 vote yung makukuha ng nando doon sa top 11 or top 12. Ibig sabihin, pag pumasok itong 31%, may makukuha pa rin po silang boto doon. So, most probably, yung nandiyan sa Magic 12 or siguro 15, ay sila na po yan. Sige, tingnan natin, ka-coffee, kung ano yung recent count. Mabilis kasi magbago kada bato. Ito, 2 minutes ago. Meron sa local. Wait lang, Ayan. Teka, mga local yung nakikita ko Umuulan ang langit, ka-coffee. Umuulan ngayon. Grabe May mga results na unexpected ito, ka-coffee. May mga results na expected na pero may mga naninibago tayo. Halimbawa dyan sa Caloocan, di ba? Naungusan si Trillanes. Dyan sa Pasig, expected naman natin si Vico Soto yan. Anyway, wait lang. Hinahanap ko, ka-coffee, yung partial and unofficial results, no? Ito, 26 minutes ago, ilang percent to? As of 8:56, teka, luma na to. Wait lang, Kanina ko ba nakita yon? Actually, malaking factor yung yung Duterte votes and yung endorsement ng Iglesia ni Cristo. Malaking factor yan. Majority ng mga in-endorso ng Iglesia ni Cristo pumasok. And isa pa, ang boto ng mga pink, yung grupo ni Leni Robredo, intact. Tingnan mo, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, pasok. Akbayan. Ang Akbayan party list, dinala yan ng mga pink. Number 1 sa among the party list candidates, no? Wait lang, hinahanap ko yung results. Hinahanap ko yung yung recent, ka-coffee.
Kasi mabilis mag-update eh. May mga nababasa nga tayo mga komento, okay na yan. Sige, wala naman tayong magagawa dyan eh. Basta wag lang si Kibuloy. Wag papasukin dyan si Kibuloy. Oh, teka, mamaya na yung party list ha. Bear with me, ka-coffee. Hinahanap ko lang yan. Ito, meron na. Ang latest ay 9:38 PM. Bongo pa rin po ang leading. Ito. Okay, basahin ko lang sa inyo. Maliit eh, no? Bongo, nakakuha ng 20.5 million votes. Marami to ka-coffee. Sure spot na to si Bongo. Number 2, Bam Aquino, 16.8 million. Bongo, 20 million. Bam Aquino, 16 million. Ito yung sinasabi natin na solid yung boto ng mga pink. Hindi sila naapektuhan ng away ng mga Marcos at away ng mga Duterte. In short, nag-aaway itong dalawa na miyembro ng unit team before, intact pa rin kanila yung boto. Naipasok nila si Bam Aquino. Diba? Sa mga survey, isa pa itong question eh. Ano nangyari doon sa mga surveys? Kasi usually, historically, kung sino yung nasa survey, sila din yung lumulusot. Pero, naging dark horse si Bam Aquino dito, hindi siya pumapasok sa survey. Bibihira siya pumasok sa Magic 12 and then number 2 siya. Diba anyari sa survey? Number 3, Bato de la Rosa. Biruin mo ha, sa mga surveys, nasa 5th spot yan, 7th spot. Naging number 3 si Bato de la Rosa, 15.6 million. Erwin Tulfo, number 4, 13.3 million. Samantala sa mga surveys, either number 1 or number 2, sila ni Bongo. Kung meron man tama itong survey, itong pagresulta lang kay Bongo, dyan siya I think mas accurate, no? Kiko Pangilinan, 12.2 million votes, number 5. Ito rin, bibihira din ito pumasok sa survey. Kung pumapasok man yan, 12 spot or 16 spot. Ngayon, number 5 po siya. Lacson, ito si Lacson, hindi tayo naninibago dito sa standing ni Lacson eh. 11.9 million, nandiyan ang level lang yan, 5, 6, 7, 8, 9. Between, nasa gitna ka-coffee yan ng top 12. In fairness, Lacson, alyansa yan, no? Erwin Tulfo, alyansa. Dalawa na po sa ating alyansa. Yung inendorso ng Iglesia ni Cristo, Bongo, Bam Aquino, De La Rosa. Teka, kuha lang ako listahan. Para monitoring tayo. Alyansa. Ang laking factor ng INC ha. Magic 12 pinag-uusapan natin dito ha. O sige, from the top tayo. Bongo, syempre, PDP yan. Let's assume yung PDP, INC. Pag-isahin na lang natin yan. PDP yung partido nila at endorsed by INC. Siyempre si Bongo. Si Bam Aquino endorsed by INC yan, pero pink din yan. Si Bato de la Rosa ay PDP. Si Erwin Tulfo, alyansa, number 5. Number 4 si Erwin. Number 5, Kiko Pangilinan, hindi inendorso ng alyansa pero pink. Si Lacson, alyansa, number 6. Si Soto, alyansa, 3. Si Marcoleta, ito rin, dark horse din sa Marcoleta. Hindi siya lumalabas doon sa sa mga surveys, no? Bibihira siya pumasok sa Magic 12. Of course, alyansa, si Marcoleta endorsed by INC, definitely, dahil miyembro siya ng Iglesia ni Cristo at the same time, parte ng PDP. Si Pia Cayetano, ito, deserve din ito, alyansa. Si Camille Villar, ito rin eh. Ito yung masakit sa damdamin eh. Si Camille Villar, ito, do sinasabi na natin ito noon pa. Posible na mahina siya dito sa Metro Manila pero malakas siya sa Visayas, malakas siya sa Mindanao. Camille Villar, number 10. Siya po inendorso ba siya ng ng INC? Pero PDP na rin siya kasi inadopt siya. Sige, i-count natin siya sa PDP. Number 11, Marcos. Amy Marcos, sige, let's assume PDP na rin yan. And inadopt din siya. Yan ang 12 ka-coffee. Of the top 12, 4 po mula sa alyansa, 6 endorse ng PDP or INC. Ang pink, 2 sa pink. Now, sinasabi ninyo may dayaan. Hoy, mga PDP, mga DDS, sabi niyo may dayaan. Kanina, yan ang narrative ninyo, may dayaan. Ano to? May dayaan? Sabi niyo may dayaan. So itong resulta na to, resulta ng dayaan, oy, baka bawiin niyo yung narrative ninyo. Yan ang mahirap eh. Pag natalo kayo, may dayaan. Ini-establish niyo na may karoon ng dayaan. Ngayon, lamang kayo. Walang dayaan. Babawiin niyo yung statement nyo na walang dayaan. Number 6, oh. Of the top 12, 6 po mula sa PDP or INC endorsed.
Alyansa, 4 lamang po as compared sa mga lumalabas sa surveys na 8 or 9 ang expected. Sa Pink, 2 po yung lumusot. Number 13, si Ben Tulfo, Independent. Number 14, si Bong Revilla. Humabol pa kaya si Bong Revilla? Jaime 10.3, Bong Revilla 9.1. Malaking margin 800,000 pero tingnan natin. Number 14 si Bong Revilla. Abi Binay, ito si Abi Binay. Ang ganda ng resulta nito sa surveys. Nasa 10th spot, nasa 6th spot, 7, 8 yan. And then, number 15 siya ngayon. Si Benhar Abalos, 9.07 million votes. Ito rin, hindi natin in-expect ito kasi ang expectation natin kay Abalos, one of the dark horses yan ka-coffee na posibleng pumasok sa top 5 yan. Pero may mga nababasa tayong commentaries, mahina siya sa Visayas and sa Mindanao. Pero hindi siya nalalayo dito kay Abi Binay, kay Bong Revilla, kaya pang umangat yan. May chance pa ka-coffee, 69% pa lang yan Sorry, si Lito Lapid pala yung pang 12, hindi natin nabanggit. I stand corrected. Lito Lapid, 10.2. So pang 5 po siya sa alyansa. O 5 alyansa ka-coffee. Kasi si Lito Lapid ay parte ng alyansa. Malakas din si Busita, 8 million something. Pero wala na, X na ito ka-coffee. Malayo-layo yung margin. Feeling ko hanggang Abalos, hanggang 16th spot lang yan ka-coffee. Yan po yung recent ka-coffee As of 9:38 p.m. Ito po ay partial and unofficial. At sa party list, ito yung sinasabi natin na solid yung boto ng mga Pink. Number 1 po ang Akbayan. Akbayan, 2.3 million votes. Imagine Akbayan ay si Shell Jokno yan, di ba? Shell Jokno yan, inendorso ng mga Pink yan. Pangalawa, Duterte Youth, 1.8. Tingog, Porpis, AXIS party list, Ako Bicol, Solid North, Uswag Ilonggo, Sibak, Trabaho, Senior Citizen, Malasakit at Bayanihan. Ako Bicol, nabanggit ko na ML, PPPP, United Senior Citizens, FPJ, Panday Bayanihan, LPGMA, Co-op Natco, Agap, Agimat, CWS, Ako Bisaya, 4K, Sagip. Yan po yung top 24 ka-coffee na lumalabas sa survey. Hindi ko pa nakita kung nasaan yung pambato natin ang OFW party list. Pero we are still hoping dahil partial and unofficial pa naman po itong resulta. Later on, may lalabas pa po yan. Sa local elections, yung mga may init, Isko Moreno leading sa Manila. Of course, sa Quezon City, Joy Belmonte. Maganda naman ang performance ni Joy Belmonte. Pasig at Vico Soto, of course. Ang Marikina, Maan. Hoy, unexpected ito ka-coffee Maan. Kasi may ingay yung Pink Malakas yung Pink naungusan sila ni Maan. Ayan muna ang recent ka-coffee. Sige, antabay kayo sa ating channel. Mamaya magkaroon ulit tayo ng updates. Naka-monitor tayo. Wala muna tayong tulugan para magbigay tayo ng updates sa kaganapang political. Make sure na naka-follow kayo, naka-subscribe kayo sa ating Facebook and YouTube and TikTok. Subscribe po kayo para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you in my next video. Maya-maya lamang ka-coffee. We will have a new video with the recent election results. I'll see you later. Bye-bye.